Kunin ninyo ang inyong sidearms. Kunin ninyo. Marami na ako nabalitaan tungkol sa inyo. Magagaling kayong sundalo. Naasa sa maraming labanan. Pero kung kayo hindi susunod sa akin, bilang CEO ninyo, huwag na natin patagalin. Tapusin na natin dito. Asim, di ba walang traidor sa atin? Dinadampot ko lang. Yung mga sundalong yan talaga. Sa halip na sila ang mareglo ng gulo, sa kanila pa nag-uumpisa ang away. Kaya ang nangyayari, nawawalan tuloy ng respeto mga tao sa kanila. Pero alam ninyo, iba yung nangyari kanina. Yung mismong bagong CEO nila, yung sarhento, yun ang bumugbog sa kanila. Oo nga, isa-isa niyang ginulpi ang tauhan niya. Naku, di mas masahol pala ang sarhentong yun kaysa kay Tenyente. Hindi. Para maibalik lang ang disiplina sa mga tauhan niya. Magkatapusan na raw sila kung hindi sila susunod sa pamumuno niya. Naking nervous ko nga, akala ko magkakabarilan kanina. Ano yung nabalitaan kong sinugod daw sila ng sarhento sa club? Para ituwid lang ang mga kalokohan at pagsisiga-siga ng mga tauhan niya. Alam nyo, sa tingin ko, ibang-iba yung sarhentong yun. Mukhang mabait at may disiplina sa katawan. Pagdating kaya sa pera, matino yan. Sana naman para manumbalik ang pagtitiwala ng mamamayan sa kanila at pati na rin sa lahat ng magiging pinuno ng ating bayan. Alam ninyo, maganda itong pagkakakilala natin. May konting pagsubok. May konting pag-aalsa at may halong pagkapot. Maganda dahil naiiba. Alam kong mahirap ang kalagayan nyo rito. Malayo kayo sa inyong mga pamilya. At laging nasa panganib ang inyong mga buhay. Pero, huwag nyo sanang kalilimutan. Mga sundalo kayo. Sarge, naglilibang lang yung mga bata eh. Maglibang, oo. Pero kung wala na kayo natitira pang respeto sa inyong mga sarili, at magwala kayo, sana, ubarin ninyo ang mga uniforme ninyo. Kakaintindihan ba tayo? Yes, sir! Carlos! Neng! Ano? Bakit hindi nyo kami sinipot kagabi? Pinagantay nyo kami Muntik tuloy kami masabit. May nangyari. Bakit? Ano nangyari? Si Sarge. Oh, Sarge! Teka, para ka kung sino makapasok Para kang pumapasok sa sarili mong pamamahay Neng! Hindi pala ako kilala nito Talagang Sarge, hindi kita kilala. Bakit? Sino ka ba? Pataan ako ni Martin Cayari. At yung dating CEO dito, si Tenyente. Kaibigan namin. Iba si Tenyente, sarento lang ako. Yun nga Sarento ka lang. Dapat, mas malaki asahan sa'yo ni Martin. Ngayon, kung sino man yung Martin na sinasabi mo, para tingin mo ito sa kanya. Boss, At kayo ka lang. Oh, paano mukha mo? Sila Abdul, nasaan? bago na CEO sa detachment. Sobrang higpit. Parang takot nga sina Rasul nung magpakilala akong tauhan mo, lalong nagalit. Binalatan ako. Siguro gusto magpakilala nun. Yan ang hirap sa inyo, hindi na kayo nasanay. Ganyan lang talaga ang bago CEO. Sa simula, gusto magpasiklab niyan. Pero sa bandang huli, pera lang ang katapat niyan.
Sargento? Magandang araw sa inyo. Sargento, kayo ba yung bagong nakadistino sa detachment? Nabalitaan ko itong livelihood center ninyo. Tuloy ka. Hindi na, salamat. Kasama ko mga ilan sa mga tauhan ko. Magandang araw sa inyo. Magandang araw naman. Pumunta kami rito, baka may maitulong kami sa inyo. Tamang-tama. Naghahanap kami ng tagabilad ng dilis. Karen, Weng, Gigi, turuan nyo na rin sila kung anong gagawin. O, sige. Sargento, eto na pa yung mga ibibilad. Oh, ako na. Teka. Sige Di ho. po, Sige. Sarge. Di po. Ako nga pala si Daniel Torres. Rina Gaison. Alam mo, 1 taon lang mula ngayon, ay hindi mo na makikita ang lugar na to. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ay magsusulputan na ang mga pagawaan. Mula sa bandaron, hanggang doon, sa may dulo ng burol. Sa gawin namang yon, ay tatayo ang isang shopping center, 5-star hotel, at community center. Siyempre, magkakaroon na rin ito ng sariling power plant. Ano naman ang mangyayari sa mga taong dating namumuhay dito? Kaya kami naririto. Para tulungan silang maging bahagi ng mga pagbabagong mangyayari dito. At para magkaroon ng higit na kaginhawahan ng mga buhay nila. Maliban na lang kung ipaglalaban nila ang mga lupaing pag-aari nila na inaangkin ng iba. Hindi dapat mangyari yon. Nung magsundalo, ang alam ko magiging tungkulin ko ay ang pagtanggol ng bayan mula sa kanyang mga kaaway. Ngayon, hindi ko na matiyak kung sino ang aming mga kaaway. Ikaw, Ang kilala ko ay ang aking mga kababayan. Sila ang mga tao sa islang ito, nagawa ng labis na kahirapan at kamangmangan, ay walang kakayahan na alagaan ang sarili nilang kapakanan. Sila rin ang mga taong handang tumulong upang makamit ang kakayahang yon, Kristiyano man o Muslim. Gagawin ko ang aking makakaya para mabigyan sila ng buhay na mapayapa. ngunit kung totoong sila ay inagawa ng karapatan, makuha pa kaya nilang igalang kanilang sarili kung sila ay magsasawalang kibo. Daniel, sa bagay na yan, wala na silang magagawa. Mawawala na lamang ang kakaunting natitira sa kanila kung sila'y lalaban. Baka alam na nila yan. Baka alam din nila na ang pagkikipaglaban ay isang uri ng pakikipagtawaran.